morning to all of you. Before ta mo adto sa Ginoo sa pagampo mga igsoon, balik ta sa Psalms chapter 18, the book of Psalms. We are in chapter 18 and this is the third part of the Lord is my rock and my fortress. The Lord is my rock and my fortress. Let's all stand. Magampo tang. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Please, Lord, bless us with your wisdom. Help us to understand your words, O God, clearly. And I pray that you will use me once again to deliver your words, O God, to your people. And please allow us, O Lord, to worship you today in spirit and in truth. Thank you, Lord, for this privilege and opportunity to learn about you, O God. And I pray that you will honor us with your guidance, wisdom, and protection, O Lord. This is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Sama kang David, mga igsoon, nindot kaayo nga makaingon punta ang Ginoo ang akong kanang rock and my fortress. Nindot, no? Kay kung ingon ana ato panglantaw sa Ginoo, kinsa may makakurat nato sa atong pagpaduol, pagpangalagad, o kanang pagsakripisyo ngadto sa Ginoo. The many people will mock us, will become marites to us. No? Daghan kaayo manaway, daghan kaayo naunsa man mo, uy, masubrahan mo. Ingon na ba? Daghan kay sila mga comments. Pero kung nituo ka nga ang Ginoo may imuhang rock and fortress, mga igsoon, makaingon kanila, luuyan ninyo. Wala mo'y defense. You are open for destruction. So kita, na-introduce man sa ato ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, as final authority and as manual sa atong kinabuhi. Pasalamat ta ana. And we must stand on what the Bible says. Okay? Now, David's deliverance. Atong ipadayon ni nga point, mga igsoon. David's deliverance. Una ani, the Lord arrives. Niabot ang Ginoo sa iyang kinabuhi. So ato na ning gisgutan last Saturday. Ang number 2 ani, mga kaigsunan, the Lord assists. Ni-assist ang Ginoo kang David. Well, as what the Bible teaches us, mga kaigsunan, dili pwede nga mangyugpos lang ta, maglingkod, maghigda, unya atong tugutan nga ang Ginoo ray molihok tanan. Amen? When God promised to give us wisdom, that is His assistance for us so that we could do what He says. Gimanduan ta sa Ginoo, but without His wisdom, di gyud nato ni mabuhat. Mura ba, og nagbasa ta sa Bible, without the Lord's wisdom, we cannot understand what the Bible says. So, kaya di man nato masabtan what the Bible says, we are trying to understand it, ginamit ang ato ang human kanang capacity. So, mo na daghan kaayo ang kanang dili na masakto sa pagbuhat ang kanang sugo sa Ginoo kay nasayop man nila pagsabot. Bisan kita bitaw mag-istorya ta, usahay ma-misinterpret nato ang usa ka tawo. Correct? So lisod kaayo kung ang Bible ato ma-misinterpret. Kay ngano man, tinuod man ni. Unya once na masayop ta og buhat ani, mga kaigsunan, mo epekto man siya. Mo na importante kaayo ato gyud pangayoon sa Ginoo, Lord, tagay kog wisdom, help me to understand your words. So the Lord assists. So the Lord acts to save David, ani nga iyang portion sa kinabuhi, but not to the extent that it is God who really kanang do it by himself without using David. So makita nato diri, mga igsoon, giunsa paglihok sa Ginoo sa kinabuhi ni David, giunsa niya pag-intervene, giunsa niya pagtabang si David sa dihang nanginhanglan si David sa Ginoo. Now in Psalms chapter 18, 16 to 19, diri nato sugdan, mga kaigsunan, ang letter A, He rescues him.
He rescues him. Girescue sa Ginoo si David in Psalms 18:16 to 19. Ingos Bible, mga igsoon, He sent from above, He took me, He drew me out of many waters. Nagisgod si David, daghan kayo gustong mulutos, mupatay, mo sakit nako. So, makonsider nato na mga kaigsunan nga troubled waters sa iyang kinabuhi. So, naingon si David, mga igsoon, He drew me out of many waters. It is only God that can remove us from our problems. In verse number 17, He delivered me from my strong enemy and from them which hated me, for they were too strong for me. Usahay, mahimo ning tinuod pod sa atong kinabuhi that our problem is so strong that it hurts us already. Mura ta gi-devour, mga igsoon. Mura ta og nahurot, no? Na ang kuana na, ang pagpamatuod na kanang dali ra ta atong aging ba, musaka og paspas. Unya dali ra ta mga upaw. Tungod sa problema, ingo pa nila ang kana kunong sige ka stress. No, dagan hair fall. Ang mga babay pag ma-stress inig kaligo, mga taktak ang buhok. Oh, stress daw na. Matud pa nila. No? Pero naman say kanang genes, genetic ba? Nga kaliwat yun na sa mga kuan, mga hair falls. Pero di na nato lalison kay giingon na nag hair fall god, hair falls, daghan man. So di gyud na siya tinuod nga buhok mo lang matangtang na siya. False hair. Muna, di na nato kagulan. Dito tinuod nga buhok. False hair to siya. Kaya nag-hair falls. So naatay mga kaaway, mga kaigsunan, nga buot mo pugong nato, buot mo sakit sa atong kinabuhi. Ang reason na yun, ana, mga igsoon, so that you cannot focus on serving the Lord. There is no other intention. Kani mga enemies sa atong kinabuhi. Nahimo silang enemy because they stop us from serving God in the gospel kanang ministry. Sa atong kinabuhi kanon. So anything that stops you from preaching the gospel, consider them as your enemy. So tanawag asa ka, nagkuyog-kuyog, di ba sa enemy? Di ba tuwa ka mas naghatag og panahon sa enemy? Unsa naman ang Ginoo sa imong kinabuhi? Hinumdumi ha, God will never move in your life until you trust Him 100%. Kay kung kanang 50-50 lang ang imuhang pagtuo sa Ginoo, mga igsoon, meaning wala nakita sa Dios sa imong kasing-kasing that you are going to give your life to Him, you are going to serve Him no matter what. So pasabot, unsa may pulos nga kuhaon ka sa Ginoo kamot ka away nga wa magkakasabot sa imong kinabuhi nga angay day kang mga lagad. Ha? Kung ikaw ba na kay kompanya niya mga tao tan-aw nimo di man di sila willing mo work, imo day sila nga kanang kuhaon o imo ibilin. Unsay pus mga kaigsunan kung namanday ka, unsay pulos ana mga kahoy nga way sud? Nga inigabas pa lang nimo murag papel. Di na kinahanglan naglansang, di na kinahanglan nagmartilyo, inig-anan nimo sa lansang. Lapos naman. O imo din ang gamiton kay bao magka nga di na siya strong. Sa buluhaton sa Ginoo, this is the most important job nga naa diri sa kalibutan nga gihatag sa Ginoo nato. The most important responsibility that we have. Telling people about hell, telling people about heaven, telling people how to go to heaven, telling people that the wages of sin is hell. That is the most important job. Mao na nga ang yawa, suko mga kaigsuonan. And He will put a lot of enemies in our life to stop us from spreading the gospel of the Lord.
So anything that stops you from preaching the gospel is your enemy. Kasi naglibog mo ba? Kasi may kaaway na to, pastor. Umuna sila. They hated us because they don't want us to be blessed. Bisag unsa ka pa ka maayong laki aning kalibutan na, you may earn, mga igsoon, but not all money could be considered as blessing. Some money are the bribery of the devil nga imong gi-receive in order nga wa ka nakapangalagad niya. Holding that kind of money in this world will make you an instrument of the devil to stop other Christians. Kay makakita man sila, o siya gani, wa manay sulwining. Tanawa, nindot ka iyong kinabuhi. Nagsigsulwining, wala na, tanawa, payag. Di ba? Saan sa ning ubang mga Kristohanon nga nagsigig kupot og Bible, wa man sa disunod. Nagsulwining kintahay, pero way bunga. So what ni sunod? Kay sa imong pag-soul-winning, sa imong kanagtudlo sa pulong sa Ginoo, dapat intentional. Ang imong purpose gyud is to bear fruit. Pero ang imo raman nga basta makatudlo lang ka ba, sa unsa lang nandiyan nga nagsayop na ganin na imong tinudloan. Di ba? Wa ka kuyugis Ginoo ba kay dili mao imong intention. Dili kita ang rescue, kundi ang Ginoo. Unya ang imuhang kasing-kasing murabag ako'y mo rescue. Wala, di na makauyo ng Ginoo sa imong intention. Mo na nga always remember na ay mga taong naglagot na to, nasuko na to, gipangbutang na sila sa yawa mga igsoon para pugnganta. But it is the Lord that will help us. In verse number 18, they prevented me in the day of my calamity, but the Lord was my stay. Tanawag unsa ilahang intensyon to prevent you. Unsay gamiton kalisod, sitwasyon sa kinabuhi. Mo'y gamiton nila. Mura ka og ipiton ba? Mura ka og kanang ipakita nila that they have the power over you to stop you or when to let you go. Sila mo'y nakahibaw. So ato makita na mura siya job gyud. Ngawa kay freedom ba? Unya ang imong madawat perti rang gamaya para mubalik ka. O tanawar go nang gi-introduce sa Ginoo nato nga resources mga igsoon, kisa may nagkupot nimo. How much would you get? Wa pay gapugong nimo, nindot pa kay profit, pero wa ka. O, di ba? Asa man ka, dito ka suksok mga igsoon sa katong kinuptan tanan, controlled tanan. Not by you, but by them. Controlled ang imong profit, controlled ang imuhang time, controlled mga kaigsunan, even your family. Dili nimo mahatag imong kinabuhi nila. Pero unsay panawagan sa Ginoo? Ako'y bahala sa imong panginhanglan. Ikay bahala sa mga kalag nga nangwala. That's the deal. So how can you look for those souls who are lost if you have given your time to another person to serve them? Diba? Drawing you away from people. Putting you into a box. Nang imo nang makita ang imo nang job description. How can you go out and tell those people who needs the gospel? Pero naa may pangita mga kaigsunan that will push you to look for people. The people who need salvation. Pero diha ta negative. Diha kasagaran negative ang mga Kristohanon. Kaya ilang gi-consider dayon, mukita ta kung natin makita ang tao. Oh, di ba dapat imo nang i-enjoy sa imong kinabuhi kay ninduta no? Kung makakita kong tao, makasulwining pa ko. Ingana ba? Pero lahi man ang imong consideration, profit only. Mo na dito ka nahog mga kaigsunan,
kung unsay mo giskwelahan, padung trabaho raman. It's good to be educated because mas lahi magandang edukado kay makita man sa batasan kaysa mga dili edukado, pero naapoy mga edukado pud wa may batasan. Murag nakaliwat yun na mga igsoon, nagi mga ingonana. Pero naapoy mga tao nga bisag wa ka eskwela, kana bang naibatasan ba? Kanang naay bitay ka ikog, naay ingonana, naapoy mga tao ingonana. Ang uban masubraan pod. No, nahog sa nagway batasan gyapon. Nasubraan sa kaikog. So, ingonana ang kanang kinabuhi sa tao, managlahi mga kaigsuonan. Pero tanaw na to, bisag managlahi ang ilahang kanang klase nga pagkatao, pariharag atake ang yawa. Muna ko nabantayan nato mga igsoon, ang gusto rin sa yawa, punggan ka, babagan ka, i-prevent ka. Pero hinumdumi na ay Ginoo nga diha ta magpabilin. He is my rock and my fortress. Dapat makaingon ka ana mga igsoon. Kamo inyo kong ilunod sa problema, hulbuton na ko sa Ginoo, mangalagad ako diri. Ingana ba? Muna, do not put yourself into a place na ma-restrain ka. No, na ay makapugong nimo ba from sharing the gospel. Always go to a place, mga igsoon, that you are so free that you can produce fruit, no? That will cause you to find someone nga imo i-disciple. Anha ka. Mo na imuhang mastiron. Kaya nga naman, it gives you an opportunity to bear fruit. So, ang pagpamunga, wa bang ka diha sa field. Mo na siya nakapait. Let's go to 47 to 49. The Bible says, "It is God that avengeth me, and subdueth the people under me." Look at that. Sige ta og pakigbatok, sige ta og pakig-away, tempa. Ang mo-avenge nato ang Ginoo. Unya, ang mugukod sa mga tao, mga igsoon nga nagsakit nato, it will be God. He delivered me from mine enemies. Yea, thou liftest me up above those that rise up against me. Thou hast delivered me from the violent man. Tanawa kung sa'yo may tabo, kung imo lang isalig ang imong kaugalingon sa Ginoo, the more daghan taong mudaot nimo, the more daghan tao nga sakit nimo, the more ka isaka sa Ginoo. Kanindot ana, nya maguol mo na imo lutos ninyo. Mas maguol ka, wa maginilutos na ko eh. Kaya kung why mo persecute nimo, why pagsaka? Oh, can you see people persecuting you? Praise God for that. That is an opportunity to rise up. Oh, tanama klaro kay na. Thou liftest me up above those that rise up against me. Bisag kung saan nila og panamastamas mga igsoon og panginlad nimo og kanang pang-insulto nimo, isa ka jud kas Ginoo kay nila. Amen. Mo na nga daghan mga tao nga kanang magsigdaot nimo, dauton ka, no? I-backbite ka. Pero sigdi lang. Tanawa, di ba, mulabaw ka kay atong mga tao nga sig panghilabot nimo. Kung atong tanawon sa logic mga igsoon, katong sig panghilabot nimo, dito siya katrabahong tarong. Ikaw nga gihilabdan, kung mo retaliate ka, kung mo tubag ka, duha na mo. Duha na mo. Mo na nga, kung imong ibutang sa imong kamot ang vengeance, mo na duha na mo way mahuman. Pero naisip panghilabot nimo, alkansi sila kay ikaw, duko ron ka. Imo man gitrabaho, imong trabaho. So, na kay nahuman, sila wala. So, logical, makita na to ang possibility mga kaigsunan. But, ari na to tanawon sa pagtuo. Giingon naman sa Ginoo. Giingon na sa Ginoo that He will avenge us. So meaning, ayaw nagbaus. Pasag di ang Ginoo mo baus. So pag mauna ang imong prinsipyo, spiritual kuan nimo kanang
principle, then God will raise you up than those who hate you. Rest assured. In verse number 49, therefore will I give thanks unto thee, O Lord, among the heathen, and sing praises unto thy name. Mo na resulta nga si David nagsigig honor sa Ginoo. Karon ang mga Kristohanon, wa man nila nakita ang pag-avenge sa Ginoo kay sila man sigig sukol. Amo na di sila ka-praise sa Ginoo kay nagsige man sila ka problema. Di ba? Tanawa ang mga Kristohanon, kanus ang maka-praise the Lord, di ba, igpanugab. Kung di ka panugab, why praise the Lord? Please, Lord. Pamigi kaon, Lord. Letter B. He rewards him. He rewards him. Usahay ka lang mag-seek ta og reward gikan sa tao. Mga igsoon, ayaw. Adto ta mag-seek og reward gikan sa Ginoo. People may give gifts to us, malipay ta ana. Pero kay baw ka mga kaigsuonan, kaning gi-prepare sa Ginoo nga mga rewards pagka nindotag mao nay maangkon nato. O tanawa 20-28. The Bible says, the Lord rewarded me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands, hath He recompensed me. Mao na ito bantayan. Nganong naay mga Kristohanon gi-bless, naay mga Kristohanon wa gi-bless? Because it is according to their righteousness. So kung tinuod ka nga nangalagad sa Ginoo, ang Ginoo mo tan-aw magud kasing-kasing, not the action that we show to people. We may deceive people, you may deceive me, but nobody can deceive the Lord. Bisan kinsa nga nagtrabaho, nangalagad sa Ginoo mga kaigsunan, wala niya gitan-aw pila nakasingot nagtagaktak sa imong lawas. Wa siya nagtan-aw mga igsoon pila naka porsyento sa kusog ang imong nahatag sa Ginoo. Ang iyang gitanaw ang imong kasing-kasing samtang nagtrabaho ka. Are you delighting yourself in the Lord? Kay pwede magka naghago ka mga igsoon pero your heart is murmuring. There is disputing. No? Sa imong kasing-kasing, mo na importante kayo, sayang ba nga kung mga lagad ta unya na-reject? Mo bitaw na nga naay panagsunog sa binuhatan dito sa langit. Naay panagsunog sa binuhatan dito sa langit whether makadawat kag reward or wala. Mo na importante kayo nga puslan man nga mga lagad ta dapat according to His will. Dapat according to His guidance. Ayaw na lagbuot-buot mga igsoon kay sayang lang. Sayang. In verse number 21, for I have kept the ways of the Lord and have not wickedly departed from my God. Look at that. It should be according to Him. Bisan ang pagwali, mga igsoon, pwede nga ang imong wali sunog. Pwede ang imong pag-share sa gospel, pag-abot na dito, sunog. Kaya nga naman, dili according to His guidance. Dili according sa iyahang gusto. Mura kung unsay gusto sa Ginoo, ato gini carefully mga igsoon, ato gyud ka nang pangutanon ng Ginoo, Lord, ayaw gyud tuguti nga magbut-buot ko ani. Help me to do what you want me to do. In verse number 22, for all His judgment were before me, and I did not put away His statutes from me. Careful kayo si David. In His statutes, ang pulong mana. Ang kabubuton, ang gusto sa Ginoo. In verse number 23, I was also upright before Him, and I kept myself from mine iniquity. Usahay natin mahibawan mga kaigsunan nga kani sayop man ni, pero dili na to likayan ba? Mao man ay mo discourage na to, mao na mo weekend sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. And the result is fruitless. Mo na nga, sama ni David, make sure that you are upright before Him. Unya, keep yourself from your iniquity.
In verse number 24, therefore, hath the Lord recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in His eyesight, not in the sight of people. Kaya usahay, mabuot na natag na magtanaw. Diba? Mga lagad ta kung na ay nagtanaw. What about God? Nag-ingon ang Ginoo nga, wa gyud niya gitangtang ang iyang pagtanaw sa imuha, nagtanaw ang Dios kanunay. So asa man ta magbinutan mga kaigsunan sa mata sa tao, sa mata sa Ginoo. Okay? Now, in verse number 25, with the merciful, thou wilt show thyself merciful. With an upright man, thou wilt show thyself upright. With the pure, thou wilt show thyself pure. And with the froward, thou wilt show thyself froward. For thou wilt save the afflicted people, but wilt bring down high looks. So magdepende kinsa ka. So sa man gusto nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, you do it. What you sow, you reap. So if you want God to appear to you as a blessing, be a blessing. Diba? Kung gusto ka nga ang appearance sa Ginoo nimo problema, ayaw ipakita niya nga ikaw problema ka. Muna ang uban ba masuko sila sa pulis? Ang uban masuko sila sa parents. Ang uban masuko sila sa authorities. Any authority sa ilang kinabuhi, masuko sila. Kaya nga naman ang authority muhatag yung judgment. Muhatag man sila og punishment. Mga kaigsuunan, di ta dapat masukuan na nila. Nga naman, they are just the consequence of our wrong choices. Kung ni-choose ka sayop, ang authority nimo mao mo pakgang, mao mo bunal nimo, may mo kasaba nimo, consequence. O asa may atong dapat badlungon, ang authority o ang hinungdan nganong kita na badlungan ta. Muna daghang kay masuko nga nadakpan, na priso, mga suko sa pulisan ni lagot kay kuan na niya, gidakop ko. Dapat di ba ang rason nganong gidakop ka mo imong kalagutan? Kay kung wa pa to nimo gibuhat, di ka madakpan. O di uy na, wala gi ko kabantay. Kung abtik palag ko, di ko madakpan. Moabot yun panahon, madakpan dyan ka. Nga naman, dakpon man dyan ka kung magpabadlong ka. O para di ka dakpon, bisan pa magsugat mo sa pulis, ayaw pabadlong. O di ba? Na yung uban, driving without license, inig madakpan na. Magsuko-suko. Unya, pagkauman, consequence man na, nganong ga-drive ka without license. Muna, daghan kay sa mga kanang mga anak, mga igsoon, mga kanang young people, gahigo. Muna nga na ay mga laws and rules in the house nga maad. Usay daghan na kapoy na kayo. Kamo ra man mo kuan na hinungdan na ng anong daghan na kay rules. Nalimad ka na magbuhat og rules mga kaigsunan kapoy man sada. Wala samtang ang rules 1 2 3 pa sundan na lang na. Kay kung di ka mosunod nanay 4 5 6. Mudaghan ba? Nakasabot na mga igsoon? May tagang Ginoo kay ang Ginoo kuan magkayo full of wisdom. Naghatag siya primero diretso siya og napo ka sugo. Di bigyan mabuhat. Gihimon yan duha. Sige, duha na lang. Wa pag yun nabuhat. Grabe, no? Pero kita, tao manggod-dagod. Adik ka, atupunan, madugay, 20 na ka-rules. Samot. Ato na lang ibalik sa gugma mga kaigsunan. Ato ni makitan unya. So, ang reward na sa Ginoo mga kaigsunan. In verse number 28, for thou wilt light
my candle. The Lord my God will enlighten my darkness. Hallelujah. For by thee I have run through a troop, and by my God have I leaped over a wall. Umayong ka mga kaigsunan, lisura buhato na niyo. Kanon naatay gidesire mga kaigsunan to produce millionaires in our church. Nganong ato man ang gidesire? Para lang madato mo? No. Para mas makahimo ta og daghan nga buluhaton para sa Ginoo. And it is not us that will make us millionaires. It is God that will allow us to leap on that wall. Kaya kung di ka kalayat, anak nga wall, ang millionairing to dito sa luyo. It is God. Bao na nga kamo nga nag-desire nga, Lord, count me in. Pero ang imong unahuna, you, igabot na mo dito speakers, where na you? Diba? Makaingon ta, where na you? It is God. Kung nindot kayo mga kaigsunan, for by thee I have run through a troop. Limad ka na. Why makapugong? And by my God have I leaped over a wall. Kana, pagpasabot na yun na, why imposible kung ang Ginoo atong saligyan. Amen? So, let's go to the last point, mga igsoon. He revives him. He revives him. Normally, ma-affected yun ta kung daghan ang mo kontra nato mga kaigsunan, especially when they are close to us. Nakasuway na ba mo, giaway mo sa inyong kapamilya? No? Nalipay ba mo? Nga nag-expect ba? Kamo man unta, dapat mo'y makasabot nako, pero kamo may number 1 nga naglutos nako. Di ba mo na kasagaran may tabo? The very person that we expect to help us, they are the one who first mocked us and persecute us. Muna'y kapait aning kalibutan na mga kaigsunan. So may to i-learn ani, verse number 30 to verse number 42. The Bible says, as for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those who trust in Him. Diha ta. Kaya di yun nasipyat. Kaya mga taong atong gisaligan, mga igsoon, at mawagtang sila sa panahon nga gikinahanglan nato sila. Man ang gusto gyud si Ginoo nga makita nato nga siya ra gyud mo'y atong aging saligan. Amen? As for God, ang iyang pamaagi mo ay perfect. So kung perfect na ang iyang paagi, nganong mangita pa man taglain? Nakita ninyo mga igsoon? Ngayon di ba mo nunot? Ngayon di ba mo dut-dut yung ayos Ginoo? Basa, hala, sige, basa sa Bible. Kaya ang iyang pamaagi, perfect. So where can we find His ways? In the Bible. So dapat kita mga Kristiyanon, kung gusto nimo nga mahimong successful ang imong kinabuhi, gusto nimo nga walay bisan kinsa nga makapugong nimo, dindirita dut-dut. Seek sa pamaagi sa Ginoo. In verse number 31, for who is God? Save the Lord. Who is a rock? Save our God. It is God that girded me with strength and make it my way perfect. Wala sayop sa mga Kristiyanon. Kaya nga naman, layo makita sa Ginoo. Verse number 33. He maketh my feet like hinds' feet and setteth me upon my high places. Tanawa ra gud unsa ni mga kaigsuonan ang paghimo sa Ginoo sa mga Kristiyanon? Kisa may makaapas nato kung panalangin na ato gisaligan? Ha? Kisa may makapildi ani mga kaigsuonan nga it is God that will set you in high places.
He teaches my hand to war, so that a bow of steel is broken by mine arms. Bow of steel na guna. Nabuak pa. O dera, mga kaigsunan. Di ba natin mga anak nga mura po og ka ng mga steel? Murag mga steel ba? Anak sila kagahi ba? Tanan. Unsay tudlo sa Ginoo, saon sila pag-break. Daray. Verse number 35. Thou hast also given me the shield of thy salvation, and thy right hand hath holden me up, and, tana ba, thy gentleness had made me great. So, unsay kusgan kaayo mga kaigsuonan nga makapa-break sa mga steel nga arrow. The gentleness of God. Gentleness of God. Pagbasa na ko ba ni Surah ni Lord ay mo kanang suko na kay ka ba? Suko na kay ka niya. Where can you find gentleness when you are angry? Grabe kang Ginoo, no? Kay kung naay authority nga maglagot mga kaigsunan, it should be God. Ang pinaka naay rason nga masuko siya, ang Ginoo. Pero sa statement ni David mga kaigsunan nga, it is the gentleness of God that made him great. So kung imo tan-awon ba, grabe sa Ginoo, no? Kanang sa kabadlungon sa mga tao, mga igsoon, not only one country, pagkadaghanang mga tao nga, naapay mga country, mga kaigsuonan, nga, di gyud mo to Ginoo. But David says, the gentleness of God made him great. Sa ato mga igsoon, kung puro problema, naapa ba si gentleness? Nilayas na si gentleness. Inyo mo ba na fruit of the Spirit? To know order, no? This is how to break the iron bow. Unsa man may inyong mga anak, mga steel na sila? No? Kasagaran sa mga bata, steel, gibadlong na nimo. Steel, nagpabilin sa ilang. Mga steel ba? Gahi kayo. Pero kita, if we want to be great, pangitaon na to ang gentleness sa Ginoo. And the gentleness of God will make us great. Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip. Nindot kay ba, no? Gi-enlarge ang step, nga way slide. So, dali ara maabot ang kanang 5 years tingali, that is too long. Kung paspas imong lakang, agoy. Challenge ni mga igsoon. Verse 37, I have pursued mine enemies and overtaken them, neither did I turn again till they were consumed. Walay hunong ba ang imuhang pagbaybay ngadto sa kadaugan? Dali ra maabot. Dali ra maabot ang kadaugan. 38, I have wounded them that they were not able to rise. They are fallen under my feet. For thou hast girded me with strength unto the battle. Thou hast subdued under me those that rose up against me. Verse 40, thou hast also given me the necks of mine enemies, that I might destroy them that hate me. They cried, but there was none to save them, even unto the Lord, but he answered them not. Then did I beat them small as the dust before the wind. I did cast them out as the dirt in the streets.
Wagi problema gyud. Murarag ka nagi pang niya mahadlong ka ng mga enemies. Pero ang Ginoo wala siya nagtudlo ani mga kaigsunan that you need to put your vengeance into your own hands. It is the Lord. Mao na nga stick to the principle of the Lord. Naay mga lisod sama ning gentleness in front of the dragons. Lisod ay. Pero kung ato gyud ni siyang ma-master mga kaigsunan, even husband to wife or wife to her husband, nga suko na kaayo si husband pero si wife mura siya og nagpakita sa iyang gentleness, malupig yun ning suko eh. Malupig ang suko. Nakasuway na mo? Kaya ka na imo gyapon panaygan ba sig suko na kayo. Wa man tay maani anang kon oy suko. Labi lang imo na ingnon. Yan sa may gusto nimo be. You want to buy something? Gentleness man na. Di magkagiaway na kanya, palitan ni mo. Di ba? Lupig yun ning, lupig ning anger. Nakabantay ta mga igsoon? Oh. Naliman ka na mga kaigsunan, kung ang Ginoo iya palang gibugtian og kasuko ang mga badlungon nga mga tao, igsoon, ambot na lang napabay langit para nato. The wrath of God is hell. Tuwa ta dapat dito. But because of His love, His gentleness, mga kaigsunan, express. Pag-express sa iyang gugma na to, He gave His only Son. And His only Son gave His life, mga kaigsunan, for us. And not only that, He gave us the Holy Spirit. Praise the Lord. The determination of God to save us. And we should be determined to serve Him. Mao na lalay atong mahimo gyud. No? Ang pinakanindot nga mahimo nato sa pagluwas sa Ginoo nato ang pagpangalagad. Unya dapat ma-encourage ta because He is our rock and fortress. Safe kayo ta mga igsoon sa pagpangalagad. Now, you must believe in order to activate His word. Consider His work so that He will consider your request. Amen? Consider His work. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the blessings that you have given to us this morning. Thank you, Lord, for allowing us to understand your heart. Nga nindot yung kaayo ang imong tinguha sa among kinabuhi, Lord. Nindot ang imong mga plano. Apan wala na angkon sa imong mga anak tungod kay naapod lain-lain nga mga plano ang imong mga anak. And most of your children are not guided by your words because they don't even have personal devotions. Please, Lord, help your people. Help them to be encouraged to read your words always and not to put their eyes in front of their gadgets most of the time. But help them, O God, to fix their eyes in your words para mag-guided sila, para matudluan sa imong mga prinsipyo, para magmadinaugon sa kinabuhi. Salamat kay Lord sa imong mga badlong karon, tuguti amahan, nga among hinumduman kini. Salamat sa balang Espiritu nga mao'y pahinumdum o mao'y tigtudlo namo. And please help us to submit to the guidance of the Holy Spirit in our life. Lord, thank you so much also for this opportunity to pray. Please, Lord, unite our faith this morning as we pray together for your glory. In Jesus' name,